morning mga ka-farmers, at kagagaling po natin nag-church at naisipan kong kukuha pala tayo ng sakong manipis kasi wala tayong sako sa bahay. Kuha tayo dyan, nandyan yung sako na manipis. Bali yung seeds natin, dahil may pinuntahan ka tayo, nag-church tayo katatapos ay ilan na 240 nung binabad natin, natapos nating na preparation na i-prepare at ibabad natin ng 240. Anong oras na sen? 46. So 20 hours kailangan na natin, hindi na natin paabutin ng 24 hours para may time na yung pagpapatiktik at pagpapasibol natin ay mga 24 hours. Kung mayroon ng 80%, pwede na nating isabog. At least kung kunyari mahina pa, pwede pa tayong mag-extend hanggang 36 hours yan. Sana ay maggumanda yung panahon bukas kasi baka maulanan na naman yung punla natin. Tara sa loob. Tara, saan ko ba linagay yung sako na manipis? Ayan yung inipon nating mga dayami para sa panganganak ng ating mga alaga. Ayan, kompleto na pang sapin. Ito nako, binutasan ng konata daga. Kuha tayo ng ilang kilo yun, ilagay natin sa 3, 6, 9, 12, 18, 24, 40 kahit kwan, ilagay natin 3 kilos, kahit 6 kilos. Manipis naman at malamig ang panahon. Huwag nyo lang damihan. Ito, isa, manipis. Huwag yan, laminated yan. May mga manipis to. Sako ng madyo dati. Ito, yung sako ng binhi dati. Okay? Ayan. So, tignan nyo ha. Sako ng reaper, manipis. Okay? Or yung, kung pinagbabaran nyo ay yung parang mosquito, parang ganito. Sinasabi ko na may nabibili, mas manipis na yung hindi lulusot yung butil ng pala. Yung ganyan, luna na nagawa na sako na maliit, pwede nyo paglagyan. Isa, medyo makapal pa to. Dalawa, ayan. Tatlo, 4, 8, 12, 16, 20, 24, or kahit 5 kilos, tagpa 5 kilos. Kasi sanay naman tayo ha. Pero yung maganda, sundin nyo rin yung ng protocol ng hybrid seed. Meron silang protocol para kung just in case mahirapan kayo magpasibol ay meron kayong i-video nyo. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hugasan pa rin natin to. 35, 40, 65. Okay na. Yan na. Ang ulan. Nagtrabaho pa rin pala tayo kanina dito. Nakadalawang pilapil tayo. Yan. Tapos na yan. Hanggang doon. Kaya sa susunod dito na lang. Yan, hanggang doon. Doon sa may nyug. Yung inaanihan natin ng malakas dyan. Ayan yung punlaan natin, oh. Okay, sakto pa yung kanya. Naka-ready na. Tara. Bago tayo pumunta ng church kanina, nagpapawis pa tayo. Okay, tara na. Yan yung sako. Kaya ba nating ipitin yan? Remedyo natin, ipitin ko sa kilikili. Tara, muulan no. Ganda ng soil natin, nakakondisyon na. Ang ganda sana. Nakagri kung wala sana yung mga kuhol na yan, talagang mababa ang abono natin kasi hindi na natin papatayin sana yung mga, hindi na natin mapapatay yung mga microorganism dyan. Galing yung mga pinakasimple na nakikita natin dyan, yung mga earthworm, yung mga birmi, ang daming dyan. Yung mga marami nag-alaga noon dito, nakikita ako ng birmi dyan, kaya ang bilis nilang dumami. Yung African
night crawler. Okay, tara. Yun yung ang problema sa nagpakalat ng kuhol yan. Kaya dyan tayo nasisira ngayon. Kasi hindi kabilis naman nila dumami. Wala naman tayong itik o nabangkot dyan. Kaya yan din yung isa na sumisira. Nasisira kaagad yung diskarte natin sa starting. Ang ganda sana yan. Lamig sa ugat. Kailangan talaga natin gumamit ng pamatay kuhol. Kaya halos maubos paggamit natin ng pamatay kuhol, ubos ka agad o magparami ulit tayo. Kung wala sana yung mga kuhol na yan, ay ganun pa rin noong una pa, ay halos 4 bags lang pinaka maraming gagamitin. 2-4 bags ganun, mataas na, naka-area na yun, ganun, or higit pa. So yung sakahan ng pinsan ko, ito ang magagandang transplanter. O buong 1 hektarya yan, walang pilapil. So tabi ng tabi ng highway. Okay, ito yung sakahan ko kay Kernel, si grower. Meron siya sa likod kasi production din. Okay, yan. Muna natin ikat para makita nyo. Ito yung annex na Central School, Malik Central School. Yun yung palengke lang, oh. Yan. Okay, cut na natin. Basan muna natin, mukhang na may ihi ng baga ito kasi natagal na ka-stock ko. Yan, naglagay tayo ng dishwashing dito. Yan. Basan muna natin yung sako. Okay? Yan, walang magbibideo ulit as usual. Yan, okay. Ako na lang, gaskasin ko lang walang magbibideo. Kaya naka-ready haba yung videos. Yan, nahugasan na yan. Maglagay tayo ngayon. Nandun yung iba binabad ko. Tanggalin na natin yung tubig nito. Okay, dito natin muna ipapatong yung makukuha nating binhi. Unahin na natin itong LP 2096. Ito yung pinaka konya. Ito yung choke, diba? Yung pinakita ko nung nakarang araw. Ngayon yan, isasako pa rin natin, ihiwalay natin. Yan, ipupunla pa rin natin to para just in case kulangin, may panghulit tayo. Okay, yan yung ilalas natin. Kung sumobra na, huwag nyo nang pabunot yan. Okay, huwag nyo nang itanim. Yan, pabunot na natin. Tapos yung makukuha natin binhi dito, ilalagay na muna natin doon. Okay, para may pakita ko lang, para hindi haba yung videos natin. Doon natin ito kasi mga chemicals ito, ilayo natin. Kaya linagay, huwag nyong basta itapon dyan, naapakan. Kasamahin natin sa bahay. Itcha natin doon sa malayo, sa kanal, doon sa may puno ng saging. Ayun na. Linis, diba? Halos konto. Yung maganda yung germination rin, 100. Di na natin kung nahuhugasan. Okay, kasi yung ulitin natin, puntahan yung YouTube channel natin, Agritipid PH. Binidyo ko noon yung germination test tayo. Maraming rate at halos saktong rate. Overdose na masyado ay parehas lang naman yung sibol. Kaya dito mapapatunayan natin yung papasibol natin, dalawang variety, galing subsidy at yung commercial seeds. Okay, tara. Okay, ngayon ay tara. Yan, ito yung sako natin, malinis, manipis. Yung pinakamanipis ito, dating sako ng binhi ng madyo. Yan, yung nagpo-produce kami. Okay, tara, kukunin natin to. Nandito. Yan, kita ba? 1,
Huwag nyo masyadong pagsiksikin, hybrid to. So, masyadong marami. 3, 4, 5. Pwede na yan, 5 kilos. 5 kilos yan, okay? May tubig kasi yan. Tapos, yan. Lagay natin muna dito. O, ganyan lang para may pakita ko lang sa inyo. Okay, push muna natin. Okay, dyan muna natin ipapatong para may pakita ko lang sa inyo yung proseso natin. Okay, tingnan nyo naman kung gaano tayo kaingat sa pag-prepare ng seeds. Yan, para makita nyo lang yung kung maaari, ganyan yung gawin natin, hindi yung minamadali kasi ang mahal ng seeds at medyo mas masilan. Yan, ipapasok natin mamaya at ipatong pa rin natin sa ganyan. Kung wala kayong ganyan patungan, pwede yung kahoy. Importante hindi nakapatong ito sa semento or sa lupa kasi doon banda iinit na masyado, hindi sisibol ng maayos. Okay, skiring. Tara. Okay, yung 24 kilos natin na LP 2096, gawin na lang natin 5 sako. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, may tigiil 5 takal na ako dyan. Dahil nga lumaki yung butil, okay, ay ito yung sobra niya. I-distribute na lang natin. Kaya magiging mangyayari dito, tagi-6 na tabo. Okay, yan, distribute natin para makita nyo. 1, ako, ang hirap ng sitwasyon natin, walang magbibidyo's. Distribute na lang natin. 2. Tapos ito, wag nyong ipaubaya sa mga taga-saka nyo na naglasing, hindi man lachinik. Okay? Check ulit natin ito after 6 hours or 12 hours. Tignan natin kung uminit. Kung uminit yan, balinglingin natin. Balinglingin para pantay. Hindi yung ang palaging may kasalanan ay yung nag-produce ng seeds. Minsan yung tagasaka natin, yun yung sinasabi kong kulang sila sa kaalaman, kaya kailangan makapag-basic sana sila. Kahit basic man lang, mag-enroll sa mga farm school. Malaking bagay po yun para malaman nila yung tamang pagpapalay. Okay, at least naman kung may kulang yung aral nila doon, dagdagan nila. Ganun. At least alam nila yung mga kailangan sa iba't ibang kailangan na sustansya sa iba't ibang palay. Anong benepisyo, dapat alam nila yon para alam nilang i-combine yung mga binibitawan nila. Okay. Ito yung timing, oh. Daming sobra. Distribute na lang natin. Tagkalahati ulit. Yan. 6 at kalahati. Okay, lumaki yung butil. Okay, sharing. At ulit. Okay, sa LP 937 na tayo. Yan, nasimulan ko na. Para may pakita ko lang sa inyo. Naglagay ako ng ipit. Kasi mahirap sitwasyon natin. Walang tagahawak. At yan yung kanya. Yung 30 kilos. Yan lang yung chalk at madumi na kanya. Okay, yung impurities niya. Ayan. Bad seeds yan. Yung mga ampaw, okay? Yan naman. 1. Ayan, may remedyo natin. 2. 6 yung dinalagay natin. 6 bawat sako. Kulang tayo ng sako. 3. Naku, natanggal. O, ganun na lang, natanggal. Okay. Pause. Okay, mga kagretipid sa pause na. Yung LP 2096 natin, ito na. 1, 2, 2096 yun, bali 5 na sako. Ito naman 30 kilos, ginawa nating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na sako. Bali ang takal niyan ay tag 6.5 yung 30 kilos kasi nga lumaki, bimlad. Sabi siya kung ano yung lumaki siya dahil nga nababad na. Kaya nililipat na natin sa paglagyan natin, dapat nakapatong. Ayan na. Okay. Tapos yung inbreed pa pala natin, doon na, hindi na natin isasako. Tanggalin lang natin yung tubig niya. Kukunti naman. Ito, isasako din natin ng separate. Yan na yung
bad seeds. Okay, impurity. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Happy Sunday, happy farmers. Okay, target yield above 200 per hectares ngayong dry season. Sama-sama tulong mga ka-farmers, ka-Agritipid PH team, friends and family. Ay natapos na natin, naisimpan, sabi sa Ilocano, yung pagsasalitang Ilocano, naisimpan, naayos na natin pati yung mga pinaggamitan, nahugasan na natin. At ito na yung mga binhi natin. Yan. Okay, may ibang sako. Alam niyo na kung ano yun. Ito yung LP 2096 1, 2, 3, 4, 5. Ito naman yung LP 937 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung inbreed natin na i-adapt dito sa Luzon. Okay, yung galing Mindanao kay Sir Judy na imported din po yan na may mabibilang pong sa isang uhay ay may bibilang na butil na 372 630 grains per funicle. Baka pwede pa nating maparami sa gagamitin nating protocol dyan. At ito naman yung bud seeds ng LP 2096. Yan, sinako pa rin natin para makita nyo. Ito naman yung LP 937. Okay, yan, ganoon na lang. Ang ginawa natin ngayong araw ay inahon natin ng 20 hours itong naibabad. Kahapon ang ginawa natin ay pagbababad ng binhi. Okay, na may proper seed preparation, na may ginamit tayong pang seed treatment. Okay, nakita nyo, hinugasan natin mabuti. Punta yung YouTube channel natin, i-upload na natin. Ito naman yung i-upload natin sa susunod or mamayang susunod na araw. Pasibulin muna natin. Ito yung part naman, part 2 na tinatawag natin na pagpapatiktik, iahon. Pag-ahon ng binhi at patiktikan. Paano natin patiktikan? Kailangan nakapatong siya. May patungan siya na kahoy o anumang plastic, kung ano man yung gusto nyong patungan para matanggal, totally matanggal yung sobrang tubig. Okay, ganyan lang yung gagawin natin. Kung maaari, sako ng binhi yung gagamitin nyo, or mosquito net yung ginawang sako na ganito, or yung plastic bag na parang tela siya. Alam nyo na yun, hindi laminated. Tapos hindi na natin tinalian. Okay, nandyan lang na nakakalat. Tapos mamayang gabi yan, balinglingin ulit natin. Okay, balinglingin ulit natin yan. Tingnan natin kung uminit yung gitna at hukayin natin ganun. Yung ikiwar, sabi sa Ilocano. Okay, ganun lang, sharing is caring. Okay, step 1 natin sa seed preparation, ulitin natin, ay yung tamang seed preparation. Tinanggalan natin ng yung good seeds lang, yung lumubog lang na good seeds or healthy seeds yung ilinagay natin sa sako. Okay, yung pinalutang natin yung mga bad seeds or impurity, mga chalk. Tapos ibinabad natin ng pwede yun 12 to 24 hours na pagbababad. Kung maaari, wag nyo nang sobrahan. Okay, pero inaahon natin ito ng 20 hours dahil nga busy tayo, may pinuntahan pa tayo. Tapos ngayon naman ay inahon natin, hindi na natin hinugasan kasi may seed treatment tayo. Okay, at linagay lang natin sa sako na pinaka manipis, yung makakahinga. Huwag yung laminated or tinakpan nyo pa ng black canvas tapos nahirapan sumibol dahil sumobra yung init sa loob. Kaya ganoon na lang, sharing is caring. Happy Sunday ulit mga ka-Agritipids at ka-farmers. Magandang gabi mga ka-Agritipid PH, mga ka-farmers. Check natin ditong mga binhi natin. Kanina tinignan ko kung anong oras tayo last na nag-videos dito banda. Ay 12, nasa alas 12, kaya ito ay 9, okay? 9 na, 9:27. I-check natin ano nang sitwasyon ng binhi natin. Try natin magbukas kung mainit o hindi uminit yung gitna. Ayan, kikita nyo ba? Ayan, check natin.
Ayan, hindi naman uminit kasi malamig na ang panahon din. At i-check natin kung gaano na yung ugat niya, kung pabitak na. Ito yung LP 2096, napakalinis. Ayan o, nakita nyo yung puti dyan sa kanyo, palabas na. Ayan o, may halos ka na o. Ganyan yung puti, ganyan. Kita nyo? O. Tapos itong kwan pala natin, ang bango, hindi yung amoy kwan, napanis. Inaamoy ko, ang bango, hindi yung talagang amoy na kwan, napanis. Halos walang maamoy na kahit yung amoy palay na kwan, kasi nga ang ganda ng pagkalinis natin. Lininisan natin una, tapos meron tayong linagay, kaya medyo may kulay pa o blue. May linagay tayo na pang seed treatment dito. Ayan o, ganda ng kwan nito, germination rin. Okay, bago tayo matutulog, i-ganyan lang natin. Yan, pakita ko lang sa inyo. Ganun, para kwan, hindi mainit, malamig. Okay, yan, ganyan lang, wag nyo nang itali, wag nyo nang italian. Okay, yan yung kwan, kailangan makahinga. Yan o, pansin nyo, palabas na, sa 9 hours, palabas na. Check natin yung iba. Ito naman isa, check natin itong kwan, ito LP937 na subsidy. Yan po ay commercial, ito yung subsidy. Yan, kwan muna, hukayin muna natin para makuan. Hindi nyo makikita eh. Ayan. Hindi rin uminit. Ayan. Check din natin. May blue pa. Kaya medyo makita nyo. Palabas na rin. Kita nyo? Yan, may ikon pa oh. Yan, basta hindi natanggal yung balat. Mayroon niyang first coat eh. Yun yung pinakakon niya. Sisibol yan. Ayan o, sumibol. Sisibol na. Mas mabilis nga sumibol. Kunin natin. Nasaan na? Nawala. Kunin natin. Kasi wala nang itutulak na, ayan o, malabo. Wala nang itutulak. Mauunang sisibol pa yan. Okay? Ganun. Haluin lang natin. Okay na. Ganun. Yan. Yan naman. Okay. Ikakat na lang natin at igaganon ko. Yung kalimutan, bukas ulit. Tignan ulit natin. Igaganon ulit natin. Pasibol na. Ayos. Yan hindi natin hinugasan. Binabad natin sa seed treatment. Hindi na natin hinugasan pa. Para nandyan lang yung pinang seed treatment natin na copper hydroxide para sa mga sakit, seedborne disease. Yung bad seeds, yung impurities niya, linagay ko dito sa kabila, medyo madilim nandito. Ayan, nandito. Tignan natin kung okay din. Ayan, okay, check natin. Ayan o, sumibol din yung talagang pero konti lang yung sisibol dito. May mga itim di ba? May mga itim siya, yun yung mga impurities at bad seeds, mga ampaw, batik-batik, kaya ang linis niyan kuhan natin, di ba? Ito yung LP, ang linis na binhin natin. Ito, tansyahin natin kung marami yung pula natin, hindi na natin gagamitin ito. Okay, para hindi mahaluan ng ang bad seeds. Kasi mataas yung target yield natin. Yan. Sinishare ko na sa inyo. Okay, bukas tignan ulit natin. Ikakat ko na at naka one hand tayo para hindi na bali-balingling lang. Yung bali-balingling ganyan ka na nakatali. Okay, bali-baliktarin mo lang. Ito talagang hukukayin natin para maganda yung niya. Yung maganda yung pagsibol, pantay. Okay, huwag niyong pagpatung-patungin. Yan yung hybrid dapat makahinga. Iwasan niyo yung tinatakpan ng makapal. Sisibol at sisibol po yan ng mas maganda. Kung talagang hindi old yung binhi.
hindi pa inabot ng taon. Okay, may hirapan na kasi yan habang patagal na yung binhi, inaabot ng taon, may hirapan na yung konti na yung germination rate yan na sisibol. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo magpahinga, matutulog na po tayo. At ipapakita ko lang sa inyo, hindi ko na pala tinakpan para makita nyo po na sisibol at sisibol po yan na ganyan. Dapat may airflow, nagsisirculate. Okay, ayan, nakabukas po yan. Linagyan ko pa yung isa dun. Nandun yung 4. Pinag-iwalay ko, ayan, na-mix na hukay na natin yan. Or pwede rin yung iganyan nyo, nakalos lang na ganun, buhatin nyo, wala isang kamay kasi ibali-baling ninyo ganun. At pwede rin ganun ginawa ko para mabilis kanina. Yan ha, naka-open lang po yan. Okay, good night po, tara na farmers, magandang ka magsasaka. Okay, at ito kanina nakita nyo nakatali na, kanina pa tayo nagising. Bali ilang 15 hours na ngayon itong kuha natin binhi mula nung nailagay natin dito. Ayan, naitali ko na, ginanon ko. Pwede yon yung binalingling lang na ganun. Yan, inulit-ulit yung igaganyan mo, dalawang kamay kabilaan, laruin mo lang iganon-ganon. Okay, ginanon ko na lang kasi hindi naman umiinit, para lang mapaikot. Tapos titignan nyo, ang ganda ng germination. So 15 kwan yan ha. Yan. Sa 15 hours pa lang yan po ay, ayan o, halos kwan na, nakikita ko, halos 90% yan nakakon, no? Halos 90, mag 100% eh. Sabihin na lang natin 90%. Naka-ready na talaga na pabitak na, nakabitak na yung iba at pabitak na rin. Okay, kaya ginanyan na natin. Okay, at least nandyan na, nakita na natin yung ugat ay pwede na nating ikon. Huwag nyo lang iganyan na basa-basa ito, mapapanis. Pag basa ito, hindi tawag doon, basa itong butil, nakikita nyo, gawan nyo ng paraan para ma-dry konti, ganyan, para maganda yung siul. Pag basa yan, mapapanis, dapat nakapatong. Pwede rin yung kung pwede rin nakasabit, maganda nga kung isinabit natin to ganyan, kung may tali or sa puno, ganyan mo, nakahangla na ganyan. Di talagang tutulo yan, matutuyuan. Gawan nyo ng paraan para matuyuan talaga. Okay, sharing is caring, ganun din yun. Ang germination rate niya maganda rin, yung LP 937. Okay, happy farmers, mamaya ay makapaghatid tayo, ay gagawa na tayo ng kamang punlaan. At ibibideo pa rin natin para masundan ninyo. Isip ko, okay, para ginawan ko, gumagawa si Agritech PH ay gumagawa ng paraan para mapadali yung trabaho po ninyo, dahil nga hybrid ito, di ba? Nakita niyo naman, hindi natin sinunod yung protocol ng hybrid na palitan yung tubig. Okay, nung nagbabad pa lang, papalit-palitan mo na, dahil nga ang cause nun kung bakit pinapalit-palitan, alam nyo na, may bacteria. Ibig sabihin kung may bacteria yung tubig at binhi ay aasim at babaho. Amuyin natin to. Ang bango talaga, promise. Wala kayong yung maaamoy na parang palay na lungsot, sabi sa Ilocano, yung panis. Okay, nakita nyo naman, hindi tayo nagpalit ng tubig. Tapos meron tayong linagay na pang seed treatment pa. Nakita nyo na yung linagay natin na seed treatment ay napaganda pa, kasi yon, pag linagyan nyo ng ganun, mas mapaparami pa yung germination rate ninyo. Yun yung sekreto po nun. Okay, na-disinfect na siya, natanggalan pa ng bacteria at fungus yung seeds natin. Pwede rin yung okay, yung mga nanonood sa YouTube channel natin, ang dami natin na-upload doon na pwede rin pang disinfectant yung
Sunrox. Okay, dahil may bleach yun. Ibig sabihin yun, may parang antibacteria at fungus din po yun at virus. Okay, yun yung may dadagdag ko po sa inyo. Ganda na, di ba? Ito, kaginanyan natin, may konting makakaramdam konting kanyan, init yan, mapapabilis na yan, pero wag yung sobrang mainit. Kasi, maluluto. Kaya yun yung iwasan ninyo. Okay? Yan, nandyan na. Nakita nyo na yung actual. Pwede nyo nang sundan. Nakita nyo kung paano sumibol yung binhin natin. Pakita rin natin itong subsidy LP 937. Baka sabihin yung pangit yung germination. Halos parehas sila na nag-germinate na. Okay. Ayos. Importante, sabi ko sa inyo, hindi iinit nung binabad ninyo, hindi iinit yung pinakagitna ng tubig at dapat nalinisan na, hindi babaho. Okay, para maganda yung pagka-germination natin para tayo nag-alaga ng bata. Sa seeds pa lang ay dyan sa seeds nagsisimula yung malakas na ani. Kasi dyan tayo magsisimula. Kailangan healthy yung seeds natin at nasa seed proper preparation tayo. Kung sinasabi natin, kung sinasabi na nasa tama seed proper preparation ay yan, pinalutang, tinanggalan ng mga bad seeds or unhealthy na seeds or impurity. Okay, ang tanging lumubog lamang ang ginagawa isabog ni ka-aggregate PS. Kaya ikinan lang natin yun, tinapong ko na sana yun yung mga bad seeds. Pakita ko lang sa inyo kung paano sumibol at gaano kaitim yun. Okay, mga impurities niya. Tapos kung mga inbreed na napoproduce, maraming buto, yun din yung paraan, or ikaw mismo nagproduce ng binhi mo, nagpapalutang ka, hindi na blower, yun din yun yung purpose nun, para kung may buto man ng damo dun ay lulutang na. Yun yung ang daming purpose nun. Okay, hope ay natututo kayo. Ito i-upload ulit natin sa YouTube channel Agritipid PH. Puntahan nyo po yun. Mag-subscribe kayo para pag nag-upload ako ay magpapakita sa inyo sa notification. I-share nyo na rin sa inyong mga kakilala para naman maambunan sila, lalo yung mga beginner. Maraming salamat. Happy farmers!